or false? Mas matatag ang taong laki sa hirap. Parang nakikita ko na mga comments. Mas marami ang magsasabi ng true. Oo naman, feel nila yan. Ramdam. Mula maliit sila hanggang lumaki sila. Mga taong marami. Maraming pinagdaanan sa buhay. Pinagdaanan na nagpatibay sa kanila. Pinagdaanan na mahirap pero nalampasan. Pinagdaanan pero tumalino, mga pangyayaring nagpamature sa kanila. Kaya alam nila ang lahat ng klase ng tao. Mga salita at kilos pa lang, alam na alam nila kapag may masamang balakin o kaya balak ka talagang pagsamantalahan. Mga pangyayaring binabalikan nila. Mga pangyayaring nagturo ng marami tungkol sa buhay. Kahit sa kilos, lalong-lalo na kapag nagsalita sila, alam mong ang dami ng experiences sa buhay. Yes, tama. Mas matatag sila. Dahil sanay sila sa problema. Sanay sila sa hirap. Hindi mo na masisindak yan mga yan. Hindi mo na matatakot ng anumang kwento na panakot. Sasabihin pa sa iyong, huwag mo na akong takutin. Matagal na akong takot. Meaning, huwag siya. Huwag siya ang subukan mo. Sanay sila sa mga usapang kalye. Alam din nila kung disente ang kausap nila. Kayang-kaya nilang mag-adjust sa isang tao, sa isang sitwasyon. Kung kailangan i-adjust ang pagkatao nila para makibagay, yakang-yaka ng mga taong ito. Kahit sa mga problema, di sila basta-basta sumusuko. Sanay sila dyan. Matatag sila dyan. Kahit pa mahirap yan. Kahit pa mahirap yan. Kaya nilang ngumiti. Kahit nasa gitna ng hirap. Kahit nasa gitna ng magulong sitwasyon. Alam ng mga taong ito na sa dulo, plano pa rin ng Diyos ang matutupad. Plano pa rin ng Diyos ang mangyayari. Tama. Mahaba ang pasensya ng mga ito. Kaya, kayang magtiis ng mga tao ito. Tama ulit. Alam kasi nila na magbabago pa ang sitwasyon. Na di mananatiling ganyan ang kalagayan nila. Alam nilang magbabago ang lahat. Kaya, walang sukuan ng mga ito. Matitibay ang mga tao ito. Kaya nitong makipagsabayan kahit na gaanong katinding problema pa ang hawak nila ngayon. Kahit gaanong kalalim ang sakit, wala kang angal na maririnig sa kanila. At wala silang plano na bumitaw sa Diyos. Wala silang plano na mag-change plan pa. Dahil, at the end of the day, alam nila nakakampi nila ang Diyos. Alam nila na walang planong palpak ang Diyos para sa kanilang buhay. Alam nila, nakapakanan palagi nila ang iniisip ng Diyos. Marami na ang mga pangyayari na napatunayan na nila na di sila pinabayaan ng Diyos. Mga kwentong kapag pinakwento, ginto ang halaga kapag nalaman mo. Sabi nga sa Isaiah 41:13, "For I am the Lord your God, who takes hold of your right hand and says to you, do not fear, I will help you." Mas magandang kaunti lang ang kaibigan mo. Ewan ko kung mag-a-agree ka. Mas kaunti ang kaibigan. Mas kaunti ang drama. Mas kaunti ang intriga. Kaya hindi mo masisisi ang mga tao. Kakaunti ang kaibigan. O kaya, iisa ang kaibigan. At least, iisa o kakaunti ang mga issues between them. Mas less stress. Ika nga. Totoo naman, sa mga nagkakaedad naman talaga, mas nare-realize nila sa buhay. Mas maigi na din na kakaunti ang mga kaklose mo. Yung mga taong kilala mo na. Yung matagal mo nang kasama. At marami-rami na rin mga pangyayari ang nangyari. Na napatunayan mo na mga totoong tao sila. Mga totoong tao na masaya kapag meron kang achievements. Hindi yung may mga kaibigan kang parang naiinggit pa kapag may narating ka. Nag-level up ang buhay mo. Ito yung mga tao kapag kailangan mo,
kahit hindi ka na magpaliwanag. Tutulungan at tutulungan ka nila kapag nangangailangan ka. Tsaka na ang paliwanagan kapag natapos na ang problema mo. Kailangan malampasan mo na muna ang mahirap at matinding problema mo. Mga taong hindi mo kailangan makita everyday na kapag